Ito ang reading mo, Libra. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. Sa general reading, kayo nang bahalang magpalit-palit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, Queen of Swords. I feel like ang nasisense ko na energy mo, andun yung may gusto kang sabihin na nilalaman ng isipan mo, gusto mong linawin yung mga nangyayari, alam mo sa sarili mo kung ano yung tama, alam mo sa sarili mo kung ano yung dapat gawin. Ang mensahe ng card mo, nakita ko na andun yung pagmamahal na gustong ipakita nitong tao na to sa'yo, or ikaw yung gusto mong iparamdam yung nararamdaman mong pagmamahal dun sa tao na nakapaligid sa'yo o sa taong mahal mo. May mga inaalam ka na pwedeng makatulong sa sitwasyon mo, inaaral mo kung ano yung pwedeng magawa mo sa mga nangyayari ngayon sa buhay mo. Nakita ko na meron ka ditong darating na bagong magagamit mong idea dun sa situation mo, sa mga gusto mong simulan na project or opportunity na pumapasok sa buhay mo. Meron ka ditong susubukan na gawin or pasukin. Pwedeng trabaho, career na pwedeng makakatulong para sa'yo, or some of you merong cheating, lies na nangyayari or nangyari before. Andun yung success and victory sa ginagawa mo sa mga dumarating sa'yo. Unti-unti ka nang nagiging okay, naghihil ka na sa mga pinagdaanan mong hirap or pain. Some of you, may gusto kang puntahan, may gusto kang gawin, or gusto mong lumipat ang lugar o tahanan. Nakikita mo na unti-unti mong nakukuha yung goal na gusto mo. Some of you, nagiging masaya ka dun sa mga nagiging achievement mo, sa nagiging grow ng financial mo, ng career mo. Nagkaroon ng end dun sa situation na yon, naghiwalay, hindi nagkasundo, at may papasok na dito na new beginning or pagsisimula sa buhay mo. Clarify natin ang Knight of Cups. Eight of Swords and Ten of Swords. May gumugulo sa isipan nitong tao na to sa kanyang sarili, sa mga nangyayari sa buhay niya. At andun siya sa point na feeling niya iniwanan siya, binitray siya, binackstab siya. Or some of you, may mga bagay na binabalikan mo or naiisip mo na nangyari sa buhay mo sa nakaraan na hindi mo makalimutan. Pero still, nandun yung pagmamahal sa puso mo. Clarify natin ang Ace of Swords. Temperance and Knight of Pentacles. Kailangan mo ng mahabang pasensya sa mga dumarating sa buhay mo na alam mo naman sa sarili mo na mahalaga yon. May mga linaw, bagong idea na binibigay sa'yo dun sa mga dumarating sa'yo, especially sa financial mo, sa trabaho mo, sa career mo, na pwedeng makatulong sa'yo, na mapaunlad, na makuha mo kung ano yung gusto mong
success sa buhay mo. Clarify natin ang Six of Wands. The Empress and Seven of Wands. Andun yung gagawin mo, yung makakaya mo para ma-achieve kung ano yung nararapat at deserve mo para sa sarili mo. Andun yung success na ibibigay sa mga pangarap mo, sa mga goal mo. And alam mo naman sa sarili mo kung ano yung mga dapat mong gawin, yung magpapasaya sa'yo. And deserve mo maging masaya, deserve mo magtagumpay sa buhay. Kasi ginagawa mo naman lahat ng makakaya mo. Clarify natin ang Nine of Pentacles. The Hierophant and Nine of Pentacles. Andun yung kagustuhan mo na maabot yung mga pangarap mo. And masaya ka dun sa mga dumarating, sa mga nakukuha mo, natatanggap mo, at natututo ka rin na pagsumikapan at tumayo sa sarili mong paa. Masaya ka dahil nagagawa mo yung gusto mo, and also kung ano yung nagpapasaya sa puso mo, nakukuha mo. Clarify natin Page of Swords. Page of Wands and Five of Swords. Meron ditong inaalam ka na pwedeng makatulong dun sa gagawin mong hakbang sa isang pwedeng career mo, proyekto, or opportunity na gusto mong simulan. At yung gagawin mong hakbang na yun pwedeng makatulong sa buhay mo na maibigay na pagbabago nun sa'yo. Clarify natin ang Seven of Swords. Queen of Pentacles and the Empress. Susubukan mong mag-invest sa isang bagay or pwedeng sa isang trabaho. Something here na pwedeng connected sa financial or career mo. Or makakatulong para dun sa kauunlad ng buhay mo. Meron ka ditong gagawin na alam mong malaki yung maitutulong para sa'yo. Clarify natin ang Six of Swords. King of Swords and Six of Wands. May desisyon ka dito na gagawin na alam mong magiging successful kapag ginawa mo or tinrabaho mo yung opportunity na yun. Clarify natin the Tower. Six of Wands and Three of Wands. Nakita ko na kung ano yung nangyari sa nakaraan. Nalampasan mo yon, nagtagumpay ka na makaalis doon sa mga nangyari na yon. And yung pagsisimula sa buhay mo, may mga kailangan kang desisyonan dito at harapin. At makukuha mo naman kung ano yung success na gusto mo sa mga dumarating sa buhay mo. Alamin natin kung ano mensahe ng iyong gabay. The Ocean. The deep blue sea speaks to your soul, healing and soothing you. Even the act of imagining yourself dipping into its healing womb brings about desirable effects. Better yet, spend time physically near the ocean. Allow its power and beauty to wash away all cares and concerns. Ang mensahe ng iyong gabay na kung may malapit na dagat na pwede kang maglakad-lakad para makapag-isip ka,
makakatulong yun sa'yo para magkaroon ka ng panahon sa sarili mo na ma-relax at makakuha ng sariwang hangin, and isang way yun para ma-refresh yung iyong isipan, yung iyong nararamdaman, and yung sarili mo. Malaki yung nagiging tulong nun sa nararamdaman mo, sa mga nangyayari sa buhay mo. Kasi yung nature, malaki yung nagiging connection nun sa sarili natin. Doon natin na kukonect or na re-realize yung mga nararamdaman natin, yung mga desisyon natin, na kahit ano yung pinagdadaanan natin sa buhay, malalagpasan at malalagpasan natin yon or malalagpasan mo. Basta magdasal ka lang palagi, at kung napapagod ka na, pwede ka namang magpahinga. Pero hindi pwedeng ihinto mo lang yung buhay mo doon. Kailangan pa rin na lumaban sa hamon ng buhay. Kahit ano pa yung pagdaanan mo, dapat maging matatag ka. Basta isipin mo lang palagi na kaya mo na malagpasan or makuha kung ano yung gusto mong tagumpay sa buhay mo. At itong yung reading, Libra, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.